Ninakaw nila ang buhay ko. Habang nagpapakapagod ako sa malamig na bodega, nagpapakasarap ang asawa ko sa kama ng matalik kong kaibigan. Basura na si Thea, ang malupit niyang sumbat. Ngunit laking gulat nila nang bumalik ang basurang itinapon nila, dala ang kapangyarihang wawasak sa kanilang kasakiman. Tapos na ang pagiging martir. Babawiin ko ang lahat. Handa na ba silang harapin ang impyernong ginawa nila? Hayaan mo na ang asawa kong amoy sibuyas, babe. Konti na lang, makukulong na siya sa utang natin at malaya na tayo. Ang tinig na iyon na nagmumula sa isang maliit na recording ay tila isang matalim na punyal na ibinaon ng walang awa sa dibdib ni Terencia. Habang ang boses ng kanyang asawa ay nag-uumapaw sa paglalambing para sa ibang babae, si Thea ay nakaluhod sa magaspang at basang semento ng lumang bodega. Ang kanyang mga kamay ay namamanhid sa lamig, pilit na pinipiga ang isang maruming basahan upang tuyuin ang mga naiwang inventaryo ng kanilang kumpanya mula sa tumutulong bubong. Ang kanyang pawis ay humahalo sa maruming tubig ng baha, nagtitiyaga sa kalagitnaan ng gabi upang isalba ang negosyong pinundar pa ng kanyang yumaong ama. Nanginig ang kanyang mga daliri dahilan upang mabitawan niya ang lihim na teleponong aksidente niyang nakita sa ilalim ng upuan ng sasakyan ni Luisandro kanina. Ang lamig ng semento ay tila gumapang mula sa kanyang mga tuhod patungo sa kanyang dibdib, na unti-unting pinipiga ang kanyang puso hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Isang malakas na paninikip ang bumalot sa kanyang lalamunan. Ang mundong kanyang pinaniwalaan at pinag-alayan ng buhay sa loob ng 10 taon ay nag-uumpisang maging abo sa kanyang harapan. Ngunit hindi pa roon natapos ang bangungot. Sa panginginig ng kanyang mga kamay ay pinilit niyang buksan ang isa pang nakatagong folder sa screen na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Bumulaga sa kanyang mga mata ang isang draft ng papeles. Ito ay isang dambuhalang pautang mula sa isang malaking bangko at ang nakalagay na pangalan bilang pangunahing mananagot ay ang pangalan niya. Unti-unting luminaw ang buong larawan sa kanyang isipan. Hindi lang siya pinagtaksilan ng taong pinakamamahal niya. Pinaplano nilang nakawin ang lahat ng pera ng kumpanya at iwan siyang mag-isa upang saluhin ang kaso at makulong, habang malaya silang magsasama ni Cressida, ang itinuring niyang pinakamatalik na kaibigan. Sa halip na sumigaw, itinikom ni Thea ang kanyang bibig. Ibaon niya ang kanyang mga ngipin sa sarili niyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang pait at sangsang ng sariling dugo. Ang pinakamasakit na pagdurusa ay ang luhang walang tunog, ang iyak na kinakain ng katahimikan at tinatago sa dilim. Ang bawat pagtulo ng kanyang luha ay kasabay ng unti-unting pagguho ng babaeng martir na laging nagpapaubaya at nagpapakumbaba para sa ngalan ng utang na loob. Sa tabi ng isang basang kahon ay nakasampay sa isang sirang silya ang lumang paboritong jacket ni Luisandro. Dati-rati, tuwing giniginaw siya sa pagbabantay ng bodega kapag umuulan, isinusuot niya iyon at niyayakap ang sarili. Iniisip na iyon ay mainit na yakap ng kanyang asawa na nag-aalala sa kanya. Dahan-dahan niyang inabot ang tela. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya ito isinuot. Buong higpit niya itong nilukot sa kanyang mga palad bago walang emosyong inihagis sa pinakamadilim na kanto ng bodega kung saan naipon ang pinakamaruming burak at putik. Muling umilaw ang screen ng telepono. Isang bagong mensahe ang pumasok mula sa numero ng kanyang bayaw na si Angelo na nagsasabing handa na ang mga pekeng pirma para kinabukasan. Bago pa man niya maiproseso ang bigat ng sabwatang ito na kinasasangkutan ng buong pamilya, napansin niya ang isang mabigat na hakbang na palapit sa labas ng bodega. May kasama itong himig ng isang pamilyar at masayang pagsipol, tila isang taong walang dinadalang konsensya sa mundo. Papalapit na si Luisandro upang hanapin ang nawawalang telepono. Kung makita siya nitong hawak ang ebidensya ng kanilang kasamaan, alam niyang gagawin nito ang lahat upang mapatahimik siya. Ang marahas na pag-ikot ng bakal na susi sa sirang kandado ng pintuan, ang tanging naging hudyat na ang kanyang oras
ay malapit nang maubos. Sa huling sandali, bago tuluyang bumukas ang mabigat na pinto ng bodega, mabilis na isiniksik ni Thea ang kumikinang na telepono sa isang madilim na siwang sa pagitan ng mga kinakalawang na istante. Dinampot niya ang maruming basahan at pilit na pinayapa ang nagwawalang pagtibok ng kanyang dibdib. Pumasok si Luisandro na nakakunot ang noo. Ang mga mata nito ay naghahanap ngunit walang kahit katiting na bahid ng pag-aalala para sa asawang basang-basa ng pawis at maruming tubig. Sa malamig na tinig ay sinumbatan siya nitong napakabagal kumilos na para bang ang buong gabi niyang pagbababad sa lamig upang iligtas ang natitirang kabuhayan ay isang simpleng obligasyon lamang ng isang utusan. Yumuko lamang si Thea at pilit na kinagat ang kanyang dila upang pigilan ang nagbabadyang pagpapakawala ng lahat ng kanyang puot, habang tahimik na pinagmamasdan ang lalaking dating itinuring niyang mundo na ngayon ay isa na lamang estranghero. Kinaumagahan sa marangyang mansyon ng mga almazan, ang init ng kalan ay tila sumusunog sa balat ni Thea habang naghahanda siya para sa kinagawiang salo-salo tuwing linggo. Mula sa kusina ay malinaw niyang naririnig ang mapang-uyam na boses ng kanyang biyenan na si Doña Salve habang komportable itong nakaupo sa malambot na sofa. Walang pakundangang ipinaparinig ng matanda sa mga kasambahay na si Thea ay isang malaking pabigat, na hindi man lang magawang bigyan ng apo ang pamilya. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng biyenan ay tila lason na unti-unting pumapatay sa natitirang pag-asa ni Thea na matanggap siya sa pamamahay na iyon. Ngunit ngayon ang mga pangaral na dati ay nagpapaluha sa kanya dahil sa pakiramdam ng utang na loob ay isa na lamang hungkag na ingay. Alam na niya ang katotohanan. Ang pagdating ni Cressida ay sinamahan ng isang matapang at mamahaling pabango na agad nagpabigat sa hangin sa loob ng bahay. Lumapit ito kay Thea na may dalang huwad ng ngiti. Iniaabot ang isang mumurahing lotion habang nagbibitiw ng mga salitang puno ng patalim. "Mag-ayos ka naman, Thea, baka humanap ng iba si Luisandro." Ang malambing ngunit nakakalasong wika ng itinuturing niyang matalik na kaibigan. Habang nagsasalita ito, ang mga mata ni Thea ay nakatuon lamang sa makintab at tanyag na sapatos na suot ng babae. Ito mismo ang sapatos na nakita niyang binayaran ng kanyang asawa mula sa lihim na mensahe kagabi. Ang karangyaan na ipinagmamalaki ng babaeng ito ay binili gamit ang perang pinaghirapan niya sa loob ng malamig na bodega. Sa hapagkainan, walang habas na inilagay ni Luisandro ang pinakamasarap na bahagi ng karne sa plato ni Cressida. Idinadahilan na kailangan daw nitong alagaan ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang asawa. Pinanood lamang sila ni Thea ng buong pananahimik habang nginunguya ang walang lasang pagkain sa kanyang bibig. Ang kanyang puso na dating nagdurugo sa selos ay unti-unting nababalot ng yelo ng pagkamuhi. Wala nang luha, tanging isang tahimik na pagtanggap sa kalupitan ng mga taong nasa paligid niya. Nang matapos ang pagkain at bumalik siya sa kusina upang hugasan ang nagpatong-patong na mga plato, naramdaman niya ang matinding pagkapagod ng kanyang buong katawan. Isang malamig na baso ng katas ng kalamansi ang biglang sumulpot sa kanyang gilid. Nang lingunin niya ito, naroon ang matandang yaya ng pamilya na si Yaya Loring, tahimik na inaabot ang inumin. Sa mga nanlalabong mata ng matandang kasambahay ay mababakas ang matinding pagkaawa at pag-unawa sa tahimik na pagdurusa ni Thea. Sa isang bahay na puno ng mga halimaw na nagbabalat kayong pamilya, ang isang simpleng baso ng inumin mula sa isang taong walang kapangyarihan ang tanging nagbigay ng init sa nanlalamig niyang kaluluwa. Isang mahigpit na pagpisil sa kamay ang iginanti ni Thea bago ipagpatuloy ang paglilinis. Nang magsimulang magligpit si Thea sa sala, sinadya niyang bagalan ang kanyang mga galaw nang marinig niyang nagmamalaki si Doña Salve tungkol sa bagong biling malawak na lupain ng kanyang bayaw na si Angelo sa probinsya. Isang malaking katanungan ang nabuo sa isip ni Thea kung saan kumuha ng ganoong kalaking halaga
ang lalaking buong buhay ay umasa lamang sa kumpanya. Nang maglakad siya patungo sa pasilyo upang magdala ng mainit na kape, napahinto siya sa labas ng bahagyang bukas na pinto ng aklatan ng bahay. Doon ay malinaw niyang narinig ang matalim na utos ng kanyang biyenan kay Angelo. Bilisan niyo ang paglipat ng titulo bago pa may mahalata ang tangang si Thea. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa hanging kanyang nilalanghap. Ang buong pamilya ay kasabwat sa pagpapabagsak sa kanya. Hindi lamang ang kanyang asawa ang nagtaksil, kundi ang mismong pamilyang pinag-alayan niya ng kanyang pawis at dugo. Bago pa man siya makahakbang paatras upang magtago, napansin niya ang isang pares ng mapanlinlang na mga mata ng kanyang biyenan na matiim na nakatingin mula sa maliit na siwang ng pintuan. Ang malamig na titig ni Doña Salve mula sa maliit na siwang ng pintuan ay parang yelong dumampi sa batok ni Thea. Pilit niyang pinakalma ang panginginig ng kanyang mga tuhod, mahigpit na hinawakan ang tray ng kape hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko, at naglakad palayo na tila walang anumang narinig. Ang gabi ay lumipas na tila isang mahaba at nakakasakal na panaginip. Kinaumagahan, ginamit niya ang dahilan ng pamamalengke para sa pamilya upang makatakas kahit sandali sa mapang-aping pader ng mansyon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang masukal at masikip na eskinita sa laylayan ng lungsod, malayo sa karangyaang tinatamasa ng mga almazan. Ang amoy ng basang lupa at piniritong tuyo ay pumuno sa hangin habang hinahanap niya ang maliit na barong-barong ni Tomasin. Sumalubong sa kanya ang pagod at gusgusang anyo ng matandang accountant na kamakailan lamang ay walang awang sinisante ni Angelo dahil sa gawa-gawang paratang ng pagnanakaw. Pinapasok siya nito sa isang madilim na silid na iisang bumbilya lamang ang nagbibigay ng liwanag. Ma'am Thea, alam ko pong darating kayo. Hindi ko po kayang sikmurain ang ginagawa nila sa inyo, wika ng matanda, ang boses ay nanginginig dahil sa halong takot at awa. Mula sa ilalim ng sirang kama, hinugot ni Tomasin ang isang makapal na folder at inilapag iyon sa maliit na mesa. Unti-unting nanlabo ang paningin ni Thea nang buklatin niya ang mga pahina. Ang bawat numero, bawat resibo at bawat pekeng transaksyon para sa mga kumpanyang gawa-gawa lamang ni Angelo ay parang patalim na humihiwa sa kanyang dibdib. Hindi ito basta pagkawala ng pera. Ito ang halaga ng buhay ng kanyang yumaong ama. Ito ang katumbas ng perang nakuha niya mula sa life insurance ng ama na ginamit niyang puhunan upang itayo ang negosyo mula sa wala. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang haplusin niya ang luma at punit-punit na kwaderno ni Tomasin kung saan nakasulat ang mga totoong kwenta ng kumpanya. Ang magaspang na pahina nito ay nagpaalala sa kanya sa magagaspang na kamay ng kanyang ama na matiyagang nagbibilang ng barya noon para lamang may maipakain sa kanya. Isang mainit na luha ang tuluyang kumawala mula sa kanyang mga mata, bumagsak sa papel, at nagpatingkad sa asul na tinta. Kailangan niyo pong kumilos agad, ma'am, babala ni Tomasin na may matinding pagmamakaawa sa mata. Sa loob ng isang buwan, hahatakin na ng bangko ang lahat ng ari-arian. Dahil pangalan niyo ang ginamit nilang gwarantor, kayo ang direktang makukulong habang sila ay malayang makakapaglakbay. May natuklasan din po akong mas malaking lihim. Suminghap ng hangin ang matanda bago magpatuloy. Ang lahat ng malalaking pondo ay unti-unting inililipat sa isang ina-account sa labas ng bansa. Isang lihim na yaman na tanging ang pirma lamang ni Sir Luisandro ang makakapagbukas. Bago pa man maiproseso ni Thea ang bigat ng panibagong kataksilang iyon, umikot ang sikmuran niya sa matinding takot nang maramdaman ang malakas na pagyanig ng manipis na pintuan ng bahay. May isang lalaking walang awang hinahampas ang kahoy mula sa labas gamit ang mabigat na kamao. Ang magaspang at galit na boses ni Angelo ay umaalingaw-ngaw, nagbabanta at walang galang na nag-uutos kay Tomasin na buksan ito. Sa labis na panik ng matanda, mabilis nitong itinulak si Thea sa loob ng isang maliit at maalikabok na aparador sa gilid ng silid at mahigpit na isinara ang pinto nito. Pilit na tinakpan ni Thea ang kanyang bibig gamit ang magkabilang kamay
Idinidiin ang mga palad sa kanyang mga labi upang pigilan ang sariling paghinga. Sa maliit na siwang ng kahoy na pinto ng aparador, nakita niya ang sapilitang pagpasok ng matipunong bulto ng kanyang bayaw. Ang anino ni Angelo ay gumapang sa sahig, mabagal, at nakapangingilabot na huminto sa tapat mismo ng aparador na kanyang pinagtataguan. Ang hanging pumapasok sa baga ni Thea ay tila naging yelo. Habang nakatitig siya sa sapatos ng lalaking gustong sumira sa kanyang buhay, isang masakit na katanungan ang paulit-ulit na sumugat sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya magiging bilanggo ng takot na ito? At may lakas ba siyang lumaban bago siya tuluyang maubos? Sa loob ng masikip at maalikabok na aparador, pinigilan ni Thea ang kanyang paghinga habang ang anino ni Angelo ay nakatayo lamang sa kabilang panig ng manipis na kahoy. Ginamit ni Tomasin ang kanyang talino upang iligaw ang atensyon ng bayaw, nagkunwaring may hinahanap na mahahalagang papel sa kusina upang mailayo ito sa silid. Nang maramdaman ni Thea ang paglayo ng mga mabibigat na hakbang, mabilis ngunit tahimik siyang gumapang palabas at dumaan sa maliit na bintana sa likuran ng barong-barong. Ang magaspang na kahoy ay sumugat sa kanyang mga braso, ngunit ang hapdi nito ay walang panama sa sugat na nakaukit sa kanyang puso. Tumakbo siya palayo nang hindi lumilingon, dala-dala ang mga dokumentong magiging susi sa kanyang kalayaan. Ang sikat ng araw ay tila walang awa nang makarating siya sa harap ng isang nagtataasang gusali kung saan matatagpuan ang sikat na tanggapan ni Attorney Tarcela Vion. Sa loob ng malamig at marangyang opisina, pinigilan siya ng isang mataray na receptionist. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, halatang nandidiri sa kanyang lukot na damit na amoy pawis at alikabok ng eskinita. Nakaramdam si Thea ng matinding pagliit ng kanyang pagkatao, isang pakiramdam na sanay na siyang maranasan sa loob ng mansyon ng mga almazan. Pilit siyang nakikiusap, ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa pagod at kawalan ng tulog upang bigyan lamang siya ng pagkakataong makausap ang sikat na abogado. Bago pa man siya tuluyang itaboy ng gwardya palabas, bumukas ang isang malaking pintuang gawa sa salamin at lumabas ang isang matikas at pino na babae. Napatigil si Attorney Tarcela nang magtama ang kanilang mga paningin. Walang pag-aalinlangang nilapitan ng sikat na abogado ang gusgusang babae at binigkas ang kanyang pangalan na may halong gulat at pananabik. Nang yakapin siya ni Tarcela ng buong higpit ang matibay na pader na itinayo ni Thea upang itago ang kanyang emosyon sa loob ng maraming araw ay biglang gumuho. Dito, sa bisig ng babaeng tinulungan noon ng kanyang yumaong ama noong ito ay nag-aaral pa lamang sa abogasya, tuluyang bumuhos ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Ang bawat paghikbi ay nagdadala ng matinding bigat ng pagtataksil, ng pang-aabuso sa kanyang kabaitan, at ng labis na pangungulila sa isang tunay na kakampi na handang makinig sa kanyang mga hinaing. Dinala siya ni Tarcela sa loob ng isang pribadong silid. Sa halip na agad pag-usapan ang kaso at buklatin ang mga ebidensya, pinaupo siya nito sa isang malambot na silya. Ang matagumpay na abogado ay mismong nagtimpla ng mainit na tsaang gawa sa chamomile at maingat na inilapag iyon sa kanyang harapan. Ginamit ni Tarcela ang kanyang malalambot na daliri upang ayusin ang magulong buhok ni Thea at marahang pinunasan ang mga bakas ng luha sa kanyang namumutlang pisngi. Ang simpleng pag-aalagang iyon ay nagpabilis sa pagtibok ng puso ni Thea. Nagdala ng init sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Sa loob ng isang dekada ng kanyang pagsasama nila ni Luisandro, hindi niya kailanman naramdaman ang ganitong klasing pag-aaruga at pagpapahalaga na tila ba isa siyang mamahaling porselana na dapat ingatan. Matapos mapanatag ang kanyang kalooban, masusing sinuri ni Tarcela ang mga dokumentong galing kay Tomasin. Ipinaliwanag ng abogado na hindi sila maaaring magpadalos-dalos kung nais nilang mapabagsak ng tuluyan ang mga almazan. Kailangang magkunwari si Thea na wala siyang nalalaman at pumirma sa mga idadraft na papeles upang maging kampante ang kanyang mga kalaban, habang lihim niyang hinahanap ang orihinal na aklat ng kwenta
o master ledger na tiyak na nakatago sa loob ng mansyon. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tarcela nang mapansin nito ang isang maliit na detalye sa kontrata ng kasal ni Thea na hindi napansin ng matapobres niyang biyenan. Isang natatagong butas sa batas na may kinalaman sa pondong nanggaling sa insurance ng kanyang ama na walang karapatang galawin ng sinuman maliban sa kanya. Ito ang magiging pinakamalakas nilang sandata sa takdang panahon. Ngunit ang pag-asang nabuo sa kanyang dibdib ay mabilis na napalitan ng kilabot nang siya ay makauwi sa mansyon ng hapong iyon. Sinalubong siya ng isang nakakapasong katahimikan. Nakatayo si Luisandro sa gitna ng sala, ang mukha ay nababalot ng madilim na ulap ng galit. Bago pa man makapagsalita si Thea, marahas na hinawakan ng kanyang asawa ang kanyang pulso, sapat ang higpit upang mag-iwan ng masakit na marka sa kanyang balat. Walang emosyong inihagis ni Luisandro sa ibabaw ng babasaging mesa ang isang gusot at malabong litrato. Nakita ni Thea ang kanyang sariling anyo na nakatayo sa labas ng barong-barong ni Tomasin sa eskinita kaninang umaga. "Sino ang pinuntahan mo rito, Thea?" Ang malamig na tinig ni Luisandro ay tila humiwa sa hangin. Nagpapahiwatig ng matinding pagdududa na unti-unting sumasakal sa nalalabing tapang ng kanyang asawa. Ang lukot na litrato ay tahimik na nakapatong sa ibabaw ng malamig na salamin ng mesa. Pilit na pinakalma ni Thea ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib habang nakatitig sa gusot na larawan sa ibabaw ng mesa. Sa halip na magpakita ng takot, ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas upang magpanggap na isang asawang walang alam kundi ang kapakanan ng negosyo. Gamit ang isang mahina at pagod na boses, sinabi niyang naghahanap siya ng mas murang bilihan ng mga rekado para sa kantina ng mga manggagawa dahil napapansin niyang lumalaki na ang gastos ng kumpanya. Binitiwan ni Luisandro ang kanyang pulso nang may halong pandidiri, inikot ang mga mata at tinawag siyang isang buraot na babaeng walang ginawa kundi isipin ang mga maliliit na barya. Pinalampas ni Thea ang mapanglait na salitang iyon. Mas mabuti nang isipin nitong isa siyang hangal kaysa malaman ang totoong plano na unti-unti niyang binubuo sa kanyang isipan. Pagsapit ng gabi, tahimik na inihain ni Thea ang hapunan. Ngunit bago pa man sila makapagsimulang kumain, nagliwanag ang screen ng telepono ni Luisandro. Ang pamilyar na pangalan ni Cressida ay lumitaw, sinundan ng isang tawag na agad sinagot ng kanyang asawa. Mula sa kabilang linya, malinaw na narinig ni Thea ang nag-iinarte at nanghihinang boses ng kanyang kaibigan, nagrereklamo ng matinding sakit at nagmamakaawang kailangan daw nito ng mag-aalaga. Walang anumang pag-aalinlangang tumayo si Luisandro, padabog na ibinaba ang kubyertos at nagdahilang kailangang isugod sa ospital ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Iniwan niya si Thea na nakatitig sa lumalamig na pagkain. Subalit sa pagkakataong ito, hindi na natili si Thea sa loob ng bahay upang umiyak. Nagsuot siya ng isang lumang sombrero at tahimik na sumunod sakay ng isang pumapasadang taxi. Bumuhos ang isang napakalakas na ulan na tila nakikisimpatiya sa bigat ng kanyang nararamdaman. Tumigil ang sinasakyan ni Luisandro sa labas ng isang marangyang gusali na malayo sa anumang ospital. Nang makababa si Thea, nagtago siya sa likod ng isang malaking poste habang ang mga patak ng ulan ay mabilis na bumabasa sa kanyang buong katawan. Mula sa kanyang kinatatayuan, tiningala niya ang malaking bintanang gawa sa salamin sa unang palapag ng gusali. Ang tanawing bumulaga sa kanya ay tuluyang pumatay sa anumang natitirang pagmamahal sa kanyang puso. Walang bakas ng anumang sakit kay Cressida. Nakasuot ito ng isang manipis at mapulang damit pantulog na gawa sa mamahaling sutla. Ang buhok ay maayos na nakalugay habang may hawak na kupita ng alak. Nakita ni Thea kung paano pumulupot ang mga braso ng babae sa leeg ng kanyang asawa. May isang malapad at mapanuksong ngiti sa mga labi ni Cressida habang mariin at masuyong idinidikit ni Luisandro ang kanyang sarili sa katawan ng babae. Ang bawat halik at yakap na ibinibigay ng lalaki
ay naglalaman ng pagnanasa na matagal na nitong ipinagkait kay Thea. Hinayaan ni Thea na haplusin ng malamig na ulan ang kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, walang mainit na luhang kumawala mula sa kanyang mga mata. Ginamit niya ang likod ng kanyang nanginginig na palad upang pahirin ang tubig sa kanyang muka. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Ipinangako niya sa kanyang sariling kaluluwa na ito na ang huling araw na magpapakabasa siya at magmamakaawa para sa pagmamahal ng isang lalaking walang kwenta. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Nang mapansin niyang naiwan ni Luisandro ang sasakyan nito sa labas dahil sa pagmamadali, ginamit ni Thea ang duplicate na susi na palagi niyang dala. Tahimik siyang pumasok sa madilim na loob ng kotse at nagsimulang kapkapan ang lalagyan sa tapat ng upuan. Hinahanap niya ang susi ng kahadeyero sa mansyon na matagal nang pinaghihinalaan ni Tarcela na naglalaman ng mga orihinal na titulo. Nang makapa ng kanyang mga daliri ang isang malamig na bungkos ng bakal, mabilis niya itong ibinulsa. Ngunit may isa pang nakatuping papel na nakasiksik sa pinakailalim na bahagi. Nang buklatin niya ito sa tulong ng mahinang ilaw mula sa labas, tumambad sa kanya ang isang dokumento mula sa klinika at isang maliit na larawan ng ultrasound. May isang babaeng nagdadalang tao at ang pangalan ni Luisandro ay nakasulat bilang ama. Bago pa man niya matukoy kung sino ang nagmamay-ari ng papel na iyon, biglang nagliwanag ang naiwang telepono ng kanyang asawa sa ibabaw ng upuan. Ang pangalan ni Doña Salve ay paulit-ulit na lumalabas sa screen. Kasabay ng nakakabulag na liwanag ng telepono sa loob ng madilim na sasakyan, isang matalim na sikat mula sa flashlight ng gwardiya ng gusali ang mabilis na gumapang sa salamin ng bintana, tuwirang tumutok sa namumutlang mukha ni Thea. Mabilis na ibinaba ni Thea ang kanyang katawan sa malamig na sahig ng sasakyan. Ang matalim na liwanag mula sa flashlight ng gwardya ay gumapang sa ibabaw ng salamin, tila naghahanap ng anuman sa loob ng madilim na kotse. Pinigilan niya ang hangin sa kanyang mga baga, idinidikit ang sarili sa upuan hanggang sa tuluyang lumipas ang liwanag at lumingon ang gwardya sa kabilang direksyon. Nang makahanap ng pagkakataon, tahimik siyang lumabas at mabilis na naglakad palayo sa lugar na iyon. Baon ang mga matatalim na katotohanan na tuluyang pumatay sa kanyang pagmamahal. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay tila mapanukso sa marangyang bulwagan ng simbahan kung saan nagdaraos ng isang malaking pagtitipon para sa kawanggawa ang pamilya Almazan. Habang ang mga bisita ay nakasuot ng mga nagkikinangang alahas at mamahaling damit, si Thea ay pinagsuot lamang ng isang simpleng bestida na tila ba isa siyang bayarang serbidora. Buong umaga siyang nagbuhat ng mga mabibigat na tray ng pagkain at inumin, habang si Doña Salve ay nakaupo sa gitna ng mga matataas na ginang ng lipunan, buong pagmamalaking ibinabandera ang kanyang pekeng kabanalan. Mula sa kanyang kinatatayuan, malinaw na narinig ni Thea ang mapanlait na tinig ng kanyang biyenan. Buong pagmamalaki nitong ipinagmamayabang ang tagumpay ng kumpanya at ang galing nina Luisandro at Angelo. Nang mapadaan si Thea upang maghain ng kape, sinadya ni Doña Salve na lakasan ang kanyang boses upang marinig ng lahat. Ayan ang manugang ko. Nako, kung hindi dahil sa awa ng aming pamilya, baka namamatay na sa gutom ang babaeng iyan. Utang na loob niya sa mga Almazan ang buong buhay niya. Isang pilit at magalang na ngiti lamang ang iginanti ni Thea bago siya tumalikod. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa matinding puot at inhustisya. Ang ginagamit nilang pondo para sa magarbong kawanggawang ito upang bumili ng magandang reputasyon sa simbahan ay nagmula sa pawis at dugo ng kanyang yumaong ama. Subalit sa halip na magwala, ginamit niya ang pagkakataong abala ang lahat sa pakikipagkuwentuhan at pagkuha ng mga litrato. Lihim siyang umalis sa bulwagan at mabilis na nagtungo sa tahimik na mansyon ng mga Almazan. Pumasok siya sa malawak at amoy antigong silid ni Doña Salve. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa isang malaking painting ng Birheng Maria na nakasabit sa dingding.
Maingat niya itong inusog at tumambad sa kanya ang isang nakatagong kaha de yero. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalabas ang susi na nakuha niya mula sa sasakyan ni Luisandro kagabi. Nang ipasok niya ito at iikot, maayos na bumukas ang mabigat na bakal. Bumulaga sa kanya ang mga patong-patong na dokumento. Nang basahin niya ang mga unang pahina, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng titulo ng lupa ng pamilya at ang mga lihim na ari-arian na binili gamit ang pondo ng kumpanya ay nakapangalan ng eksklusibo kay Doña Salve. Malinaw ang buong larawan. Alam ng matanda ang plano ng kanyang mga anak na sadyang ibagsak ang negosyo at ibaon si Thea sa utang. Ngunit ang mas malagim na katotohanan ay handa nitong suluhin ang lahat ng yaman, na nag-iiwan ng posibilidad na maaari rin nitong itapon ang sarili nitong mga anak kung kinakailangan para lamang maprotektahan ang sariling interes. Ang kabanalan ng kanyang biyenan ay isang napakaruming maskara ng kasakiman. Habang hinahalungkat niya ang ilalim ng kaha, nahagip ng kanyang paningin ang isang gusot at napunit na piraso ng papel. Nang kunin niya ito, nakita niya ang mukha ng kanyang yumaong ama. Ito ang nag-iisang litrato na iniingatan niya na palihim na kinuha at itinapon ng kanyang biyenan na parang basura. Dahan-dahang pinasadahan ng mga daliri ni Thea ang lukot na mukha ng kanyang ama. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha, isang mainit na patak na dumampi sa lumang litrato. Sa tahimik na sulok ng silid na iyon, ipinangako niya sa kaluluwa ng kanyang ama na babawiin niya ang lahat ng ninakaw sa kanila, kahit pa mga hulugan ito ng tuluyang pagwasak sa pamilyang ito. Bago niya ibalik ang mga papel, napansin niya ang isang itim na sobre na nakasingit sa pinakagilid. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang maikling liham na gawa sa mga pinutol na letra mula sa magasin. Isang pagbabanta na nagsasabing alam ng nagpadala kung ano ang tunay na nangyari noong gabi bago mamatay ang asawa ni Doña Salve. Isang malaking katanungan ang umusbong sa isipan ni Thea tungkol sa panibagong maitim na lihim ng pamilyang ito. Ngunit bago pa man niya maibalik ang itim na sobre sa loob ng kaha, ang tahimik na hangin sa pasilyo ay binasag ng pamilyar at matalim na tunog ng sapatos na tumatama sa kahoy na sahig. Mabilis at may halong inis ang mga hakbang, papalapit ng papalapit sa pintuan ng silid. Bumalik si Doña Salve upang kunin ang naiwang hawak nitong rosaryo. Ang mga mata ni Thea ay nanlaki sa matinding gulat. Hindi pa niya naisusara ang kahadeyero at hindi pa naibabalik ang painting sa tamang pwesto. Ang hawakan ng pintuan ay unti-unting umikot, nagbabadyang magbunyag ng lahat ng kanyang mga natuklasan. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang umikot, lumilikha ng isang mabigat na tensyon sa bawat milimetro ng paggalaw nito. Sa gitna ng matinding takot, mabilis na pumasok si Thea sa likod ng mahahaba at makakapal na kurtinang gawa sa pelus na nakasabit sa bintana. Idinikit niya ang kanyang likod sa malamig na pader, pinipigilan ang bawat paghinga habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib dahil sa lakas ng tibok nito. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Salve, naririnig ni Thea ang mahihina nitong bulong habang hinahanap ang rosaryong naiwan sa ibabaw ng kama. Ang bawat hakbang ng matanda sa sahig na kahoy ay tila isang babala ng panganib. Matapos makuha ang pakay, muling lumabas ang biyenan at isinara ang pinto na nag-iwan kay Thea na nanghihina at basang-basa ng malamig na pawis. Nang akala ni Thea ay ligtas na siya, isang malakas na kaba ang muling bumalot sa kanya nang mapansin ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang kanyang kaliwang tainga ay wala ng suot na alahas. Sa isang sulyap sa sahig, nakita niya ang isang kumikinang na maliit na bagay na nakahiga mismo sa gilid ng paa ng kahadeyero. Hindi na niya ito nakuha dahil sa pagmamadaling makalabas sa silid bago bumalik ang sinumang kasambahay. Ang takot na maiwan ang ebidensya ng kanyang pagpasok ay naging isang tinik na bumaon sa kanyang isipan habang bumababa siya ng hagdan. Kinagabihan, ang hapunan sa mansyon ng mga almazan
ay nababalot ng isang nakakabinging katahimikan. Sa gitna ng pagkain, dahan-dahang inilapag ni Doña Salve sa ibabaw ng puting tela ng mesa ang isang maliit na hikaw na may brilyante. Ang mga mata ng matanda ay matalim na lumingon kay Thea, habang sina Luisandro at Angelo ay nahinto sa kanilang pagkain, naghihintay ng paliwanag. Nakita ko ito sa tabi ng aking cabinet kanina. Hindi ba't ito ang suot mo nitong umaga, Thea? Ang mariing tanong ng biyenan na tila isang hukom na nagbabasa ng hatol. Pakiramdam ni Thea ay nawalan siya ng boses. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo at ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nagsimulang manginig ng hindi mapigil. Bago pa man makapagsalita si Thea, isang boses ang bumasag sa tensyon. Si Yaya Loring, ang matandang buo na halos naging ina na ni Thea sa bahay na iyon, ay lumapit ng may nanginginig na mga hakbang. Inamin ng matanda na siya ang nakaiwan niyon doon dahil pumasok siya upang maglinis at mahanap ang nawawalang hikaw ng kanyang alaga. Isang malakas na pagtama ng palad sa pisngi ang bumasag sa katahimikan ng silid nang sampalin ni Doña Salve ang matandang kasambahay hanggang sa mapaupo ito sa sahig. Ang galit at sakit na naramdaman ni Thea ay umapaw sa kanyang puso, ngunit pinigilan siya ng isang sulyap ni Yaya Loring. Isang sulyap na nagsasabing kailangan niyang manatiling tahimik para sa tagumpay ng kanyang plano. Nang malalim na ang gabi, na pumasok si Thea sa maliit at madilim na silid ni Yaya Loring. Nakita niyang nakaupo ang matanda, hinahaplos ang namumulang bahagi ng kanyang pisngi. Hindi na napigilan ni Thea ang kanyang sarili. Lumuhod siya sa harap ng matanda at niyakap ang mga tuhod nito habang humihingi ng tawad sa pagitan ng mga hikbi. Inilabas ni Thea ang isang maliit na lalagyan ng gamot at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Yaya Loring. Ang bawat hagod ng kanyang daliri ay puno ng pagmamahal at pagpapahalaga, isang sandali ng tunay na pagkakaibigan sa gitna ng kaplastikan ng mansyong iyon. Lumaban ka, anak, huwag mong hayaang tapakan kanila. Ito na lamang ang maitutulong ko sa iyo, ang mahinang bulong ni Yaya Loring na nagbigay ng bagong lakas sa natitirang determinasyon ni Thea. Sa gitna ng kanilang madamdaming pag-uusap, biglang nagliwanag ang telepono ni Thea na nakatago sa kanyang bulsa. Isang tawag mula kay Attorney Tarcela ang pumasok na agad niyang sinagot ng may kaba. Ang boses ng abogado sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at babala. Thea, kailangan mong kumilos ngayon din. Nalaman ni Angelo na nag-iimbestiga tayo. Papunta siya ngayon sa bodega para sunugin ang lahat ng mga natitirang ebidensya at ang mga dokumentong hindi mo pa nakuha. Ang balitang iyon ay parang isang kidlat na nagpagising sa buong pagkatao ni Thea. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magbago ng kulay. Tila nagbabadya ng isang malaking sakuna na malapit nang maganap sa gitna ng gabi. Ang mausok na hangin ay tila isang laso na nagsimulang sumakal sa paligid ng bodega nang marating ni Thea at Tomasin ang lugar. Kasama ang matandang accountant, mabilis nilang hinalungkat ang mga huling kahon sa gitna ng nagbabadyang panganib, bago pa man tuluyang lumaki ang apoy na sadyang sinimulan ng mga tauhan ni Angelo upang burahin ang kanilang mga bakas. Pawis na pawis at puno ng abo ang mukha ni Thea, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa mahanap nila ang orihinal na aklat ng kwenta. Ang master ledger na siyang tanging magpapatunay sa lahat ng nakatagong pandaraya ng pamilya Almazan. Maingat niya itong ipinagkatiwala kay Tomasin upang itago sa opisina ni Attorney Tarcela, habang siya naman ay nagmamadaling bumalik sa mansyon. Pilit na inaalis ang amoy ng usok sa kanyang damit upang hindi mapansin ang kanyang pagkawala. Kinagabihan, ang mansyon ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan, ang uri ng katahimikan bago ang isang dambuhalang bagyo. Nagulat si Thea nang madatnan niya si Luisandro na naghihintay sa kanya sa sala. May hawak na isang malaking bungkos ng mapupulang rosas. Ang kanyang asawa ay tila nagbabalat kayo bilang isang mapagmahal na Ginoo. May kasamang malalambing na salita at mga pangakong tila nanggagaling sa isang tapat na puso. Naghanda pa ito ng isang espesyal na hapunan, puno ng mga paboritong pagkain ni Thea,
Ngunit ang bawat matamis na ngiti ng kanyang asawa ay tila isang matalim na kutsilyo para sa kanyang kaluluwa. Habang tinatapos nila ang pagkain, inilabas ni Luisandro ang isang dokumento na ayon sa kanya ay para sa proteksyon ng kanilang mga ari-arian laban sa krisis ng kumpanya. Babe, I'm doing this for our future. Kailangan ko lang na ikaw ang pumirma rito bilang pansamantalang garantor para hindi tayo mahatak ng mga creditors. Ang pabulong at mapanlinlang na wika ng kanyang asawa habang hinahaplos ang kanyang mga daliri ng may pekeng pagsuyo. Alam ni Thea ang katotohanan. Ang papel na iyon ay ang kanyang magiging hatol sa bilangguan. Ngunit sa halip na magpakita ng pag-aalinlangan, ipinakita niya ang isang maamo at masunuring mukha. Kinuha niya ang panulat at dahan-dahang inilapat ang kanyang pirma, subalit ayon sa turo ni Tarcela, gumamit siya ng isang estilo ng sulat na legal na hindi wasto at madaling mapawalang bisa sa hukuman sa oras na suriin ito ng mga eksperto. Nang makaalis si Luisandro sa silid upang magpadala ng mensahe ng tagumpay kay Crisaida, naiwan si Thea na nakatitig sa bungkos ng mga rosas sa ibabaw ng mesa. Pinagmasdan niya ang ganda ng mga talulot, ngunit sa gitna ng mga ito ay may isang piraso na lantad ng heyo at nangingitim ang gilid, tila nabubulok na mula sa loob. Dahan-dahang pinutol ni Thea ang lantang bulaklak na iyon at tahimik na itinapon sa basurahan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Gaya ng bulaklak na iyon, ang kanyang pagkatao sa loob ng 10 taon ay hinayaan niyang mabulok sa ilalim ng mga kasinungalingan ng pamilya Almazan. Ngunit ngayon ay handa na siyang itapon ang lahat ng dumi. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, tumayo si Thea sa harap ng malaking salamin sa loob ng kanyang silid. Isinuot niya ang isang matikas at matingkad na pulang suit, ang kulay na sumisimbolo sa kanyang tapang at ang bawat patak ng luha na dumanak sa kanyang puso sa loob ng isang dekada. Pinunasan niya ang kanyang labi ng matingkad na lipstick at itinali ang kanyang buhok ng buong pino. Nang papalabas na siya ng silid upang magtungo sa napakahalagang pagpupulong ng mga kodong, biglang bumukas ang pinto ng marahas. Nakatayo roon si Doña Salve, ang mukha ay punong-puno ng paghamak habang tinitingnan ang bagong anyo ng kanyang manugang. Bakit ganyan ang ayos mo? Wala kang karapatang magpakita sa board meeting ngayong araw, Thea? Magkulong ka sa loob ng bahay kung ayaw mong mapahiya sa harap ng maraming tao. Ang sigaw ng biyenan ay tila isang huling-hiling ng isang reynang malapit nang mawalan ng trono. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Thea. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda, isang tingin na puno ng determinasyon at hindi na kayang baliin ng anumang pananakot. Ang marangyang boardroom ng kumpanya ay nababalot ng isang malamig at formal na atmosfera, kung saan ang mga sikat na kodong ay nakaupo sa paligid ng mahabang mesang gawa sa mahogany. Sa harap ng silid, nakatayo si Luisandro kasama si Angelo, ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng pekeng pighati, habang ipinapaliwanag ang di umano ay nalalapit na pagbagsak ng kumpanya dahil sa mga maling desisyon sa pananalapi ng kanilang Jamdok Taiching, na walang iba kundi si Thea. Buong giting na isinalaysay ni Luisandro ang mga gawa-gawang kwento tungkol sa kawalan ng kakayahan ng kanyang asawa, na para bang isang tapat na lider na napilitang ilantad ang pagkakamali ng isang mahal sa buhay para sa ikabubuti ng lahat. Ngunit sa gitna ng kanilang mapanirang pahayag, ang malalaking pintuan ng boardroom ay biglang bumukas ng walang anumang babala. Tumama sa pader na lumikha ng isang mabigat na tunog na bumasag sa katahimikan ng silid. Lahat ng mata ay napalingon sa pasukan. Doon ay nakatayo si Thea. Suot ang kanyang matingkad na pulang suit na tila ba isang apoy na handang tumupok sa bawat kasinungalingang itinayo ng mga Almazan. Sa likuran niya ay nakatayo si Attorney Tarcela Vion na may dalang matikas na aura, at si Tomasin na may hawak na makakapal na polder. Ang pagpasok ni Thea ay hindi katulad ng dating babaeng laging nakayuko. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kapangyarihan, ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martilyo ng katarungan. "What are you doing here, Thea? Sabi ko sa'yo,
umuwi ka na at magpahinga. You are not in your right mind. Ang pasigaw na bulyaw ni Luisandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot na baka masira ang kanyang palabas. Sinubukan siyang harangan ni Angelo at utusan ang mga gwardiya na ilabas siya, ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, mahinahon at pormal na inilapag ni Tarsela ang isang tumpok ng mga orihinal na dokumento sa ibabaw ng mesa sa harap ng mga kodong. Ipinaliwanag ng abogado sa lahat na si Thea Almazan ay hindi kailanman nawalan ng kanyang karapatan bilang may-ari ng 60% ng kumpanya. Ang bahagi na nanggaling sa lahat ng ari-arian at insurance ng kanyang yumaong ama. Ang lahat ng mga papel na ipinakita ni Luisandro at Angelo kanina na nagsasabing inilipat na ni Thea ang kanyang mga co-fan ay napatunayang may mga peking pirma at walang legal na bisa. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging mas lalong nakakabingi habang binabasa ng mga kodong ang katotohanan. Ang muka ni Luisandro ay unti-unting nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel habang ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa ay hindi na mapigilan ang panginginig. Lumapit si Thea sa dulo ng mesa kung saan nakaupo si Luisandro sa upuan ng tsutowa. Hindi siya nagsalita ng pasigaw, sa halip ay tiningnan niya ang kanyang asawa nang may malamig na pagkamuhi. Tumayo ka, diyan ako uupo. Ang mahinahon ngunit may awtoridad na utos ni Thea. Sa harap ng lahat ng mga saksi na pilitang tumayo si Luisandro, ang kanyang dangal ay unt-unting natitibag sa bawat segundong dumadaan. Nang maupo si Thea sa upuang iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa wakas ay nabawi na niya ang trono na sadyang kinuha mula sa kanyang ama. Kinuha ni Thea ang isang maliit na itim na aparato at dahan-dahan itong ikinabit sa computer na nakakonekta sa malaking screen sa dingding. Gusto niyo bang makita kung saan talaga napunta ang pinaghirapang pera ng kumpanyang ito? Ang tanong niya sa mga kodong, ang kanyang boses ay tila isang matalim na hangin na dumadaloy sa loob ng silid. Eksakto sa sandaling iyon ang pinto ng boardroom ay muling bumukas at pumasok si Crisaida, suot ang isang mamahaling puting damit at may malapad na ngiti ng tagumpay, sa pag-aakalang tapos na ang lahat at siya na ang tatanghaling bagong reyna ng mga Almazan. Tumigil ang pagtibok ng puso ng lahat nang magsimulang magbago ang imahe sa malaking screen, nagpapakita ng unang file na naglalaman ng mga video at transaksyong hindi kailanman inakala ng sinuman na mabubunyag sa harap ng publiko. Ang mga mata ni Crisaida ay nanlaki sa gulat habang ang kanyang ngiti ay dahan-dahang napalitan ng isang ekspresyon ng matinding kilabot. Ang bawat mata sa loob ng boardroom ay nakatuon sa malaking screen na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat habang bumubulaga ang mga larawan at video ni Luisandro at Crisaida sa loob ng kanilang marangyang kondo. Hindi lamang ang kanilang pagtataksil ang nalantad, kundi ang bawat transaksyon ng kumpanya na ginamit upang bayaran ang luho ng kanilang bawal na pag-ibig. Ang bawat pahina ng bank statement na lumalabas sa screen ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ni Luisandro. Ang mga kodong ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga muka ay punong-puno ng pagkadiri at galit sa kawalang hiyaan ng lalaking nasa harap nila. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto at pumasok ang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation kasama ang mga pulis sa utos ni Attorney Tarsela. Mabilis nilang nilapitan si Angelo at binasahan ito ng sakdal tungkol sa pagtatatag ng mga kumpanyang gawa-gawa lamang upang nakawan ang kumpanya. Ang panginginig ng mga kamay ni Angelo habang pinipusasan siya ay kitang-kita ng lahat. Si Luisandro sa kabilang banda ay tila isang basang sisiw na lumapit kay Thea at lumuhod sa harap nito. "Thea, please, pinilit lang ako ni Crisaida. She manipulated me. Para sa atin din ang ginagawa ko." Ang pagsusumamo ng kanyang asawa
habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng kanyang suit. Ngunit bago pa man makasagot si Thea, sumabog ang galit ni Cressida. Nilapitan nito si Luisandro at sinimulang kumpas-kumpasin ang mga kamay nito sa ere habang isinisigaw ang lahat ng panunumbat. "You liar! Ikaw ang lumapit sa akin! Ikaw ang nagsabing basura ang asawa mo!" Ang boardroom ay naging isang eksena ng matinding kahihiyan habang ang dalawang magkasintahan ay naglalabasan ng baho sa harap ng lahat. Pinanood lamang sila ni Thea nang may malamig na tingin. Ang kanyang puso ay wala nang nararamdamang sakit. Tanging isang matinding pagkamuhi sa mga taong naging dahilan ng kanyang pagdurusa sa loob ng isang dekada. Eksakto sa sandaling iyon, pumasok si Doña Salve sa boardroom. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang tinitingnan ang kaguluhang nangyayari. "Thea, ano ang kalokohang ito? Bakit mo hinahayaang bastusin ang pamilya ko sa harap ng maraming tao?" Ang sigaw ng matanda na tila ba siya pa rin ang may hawak ng kapangyarihan. Nanatiling kalmado si Thea. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang dokumento mula sa kanyang folder at iniabot ito sa kanyang biyenan. "Wala na ang bahay niyo, Mama. Ito ang abiso ng bangko. Nakasangla na ang mansyon ng mga almazan dahil sa mga lihim na utang ni Angelo na ginamitan ng inyong pirma nang hindi niyo alam." Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng matanda. Unti-unting nanlabo ang paningin ni Doña Salve. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Sinalo lamang ng mga guwardiya sa likuran niya. Bago tuluyang ilabas ng mga pulis si Cressida, lumapit si Thea sa babaeng dati niyang itinuring na matalik na kaibigan. Kinuha ni Thea mula sa kanyang bulsa ang maliit na bote ng mumurahing lotion na ibinigay sa kanya ni Cressida noon. Inilagay niya ito sa nanginginig na palad ng babae. "Mag-ayos ka sa loob ng kulungan, Cressida. Baka humanap ng iba ang asawa ko doon sa labas." Ang mahinahon ngunit may talim na wika ni Thea. Nakita niya ang huling sulyap ng matinding takot at kawalan ng pag-asa sa mga mata ng babaeng sumira sa kanyang tiwala. Nang matapos ang lahat at mailabas na ang mga kriminal, tumayo si Thea sa gitna ng malawak at bakanteng boardroom. Ang lahat ng kodong ay nag-alisan na upang pag-usapan ang muling pagbangon ng kumpanya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Thea ang isang dambuhalang lumbay na biglang dumagan sa kanyang dibdib. Ang lahat ng tagumpay na ito ay tila hindi sapat upang punan ang 10 taon ng kanyang buhay na nasayang sa pagmamahal sa maling tao. Dahan-dahan siyang lumabas ng gusali, hindi na niya pinansin ang mga mamamahayag na naghihintay sa labas. Naglakad siya patungo sa kalsada habang ang langit ay nagsisimulang magpakawala ng isang napakalakas na ulan. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang pulang suit, ang tubig ay humalo sa mga luhang sa wakas ay pinayagan niyang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at ang ingay ng mga sasakyan sa Quezon City, tumigil siya sa paglalakad at tiningala ang madilim na kalangitan. Isang katanungan ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. Ngayong wala na ang lahat ng kanyang kinagisnan, ngayong tapos na ang laban, saan na siya tutungo upang mahanap ang piraso ng kanyang sarili na matagal na niyang nawala? Naramdaman ni Thea ang unti-unting paghinto ng lamig ng ulan sa kanyang balat. Hindi dahil tumigil ang pagbuhos nito, kundi dahil isang malaking payong ang biglang sumilong sa kanya. Nang iangat niya ang kanyang paningin, tumambad ang maamong mukha ni Attorney Tarcela Vion. Walang anumang salitang binigkas ang abogado, sa halip ay binuksan nito ang kanyang mga braso upang tanggapin ang isang mahigpit na yakap. Doon, sa gitna ng ingay ng kalsada at sa ilalim ng proteksyon ng kanyang kakampi, hinayaan ni Thea na dumanak ang lahat ng ulat ng pighati na itinago niya sa loob ng 10 taon. Ang bawat paghikbi niya ay unti-unting nagtanggal sa mabigat na bara sa kanyang lalamunan, na tila ba ang bawat patak ng ulan ay hinuhugasan ang lahat ng dumi ng nakaraan. 3 buwan ang mabilis na lumipas pagkatapos ng dambuhalang iskandalo na yumanig sa Quezon City. Pinili ni Thea na ibenta ang lahat ng kanyang co-fund sa kumpanya sa isang mapagkakatiwalaang investor.
Hindi niya nais na panatilihin ang isang diyalog na bahiran na ng labis na kasakiman at panlilinlang. Mas gusto niyang simulan ang kanyang buhay mula sa isang malinis na pahina. Ang pera mula sa benta ay sapat na upang mabayaran ang lahat ng utang na sadyang ipinataw sa kanya at magtira para sa isang bagong panimula. Sa kabilang banda, ang pamilya Almazan ay tuluyan ng nalugmok. Si Luisandro at Angelo ay nahaharap sa mahabang taon sa loob ng kulungan dahil sa estafa at falsification of documents. Si Cresida, dahil sa kawalan ng pera upang kumuha ng magaling na abogado, ay napilitang tanggapin ang mas mababang posisyon sa lipunan. Balita ay nagtatrabaho na ito bilang isang tagapagsilbi sa isang maliit na kainan sa labas ng lungsod, malayo sa mga pangarap niyang karangyaan. Si Doña Salve naman ay nawalan ng lahat. Ang mansyong ipinagmamalaki niya ay nailit na ng bangko. Ang dating reyna ng mga Almazan ay nakatira na ngayon sa isang maliit na paupahang silid, mag-isa at walang sinumang dumadalaw, habang patuloy na ibinubulong ang kanyang mga panalangin na wala nang nakikinig. Inayos ni Thea ang mga gamit sa kanyang bagong tahanan, isang payak ngunit maliwanag na bahay sa isang tahimik na subdibisyon. Kasama niya rito sina Yaya Loring at Tomasin, ang dalawang tao na nanatiling tapat sa kanya noong siya ay nasa kadiliman. Ginamit ni Thea ang kanyang kasanayan sa pagluluto upang ihanda ang kanilang unang hapunan sa bagong bahay. Gamit ang pinakamagandang porselanang kanyang binili, inihain niya ang mga pagkaing puno ng lasa at pagmamahal. Inilagay niya ang pinakamalaking bahagi ng pagkain sa plato ni Yaya Loring at Tomasin, isang pasasalamat na higit pa sa anumang halaga ng pera. Sa hapagkainang iyon, ang bawat subo ay walang halong pait, tanging ang tamis ng kalayaan at tunay na pamilya ang kanilang nararamdaman. Nang matapos ang pagkain, kinuha ni Thea ang isang huling dokumento mula sa kanyang bag. Ito ang papeles ng pagpapawalang bisa ng kanyang kasal kay Luisandro. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang panulat at sa huling pagkakataon, inilapat niya ang kanyang lagda sa ibaba ng pahina. Ang tunog ng dulo ng panulat na gumagasgas sa papel ay tila naging huling kanta ng kanyang pagiging martir. Nang matapos ang huling kurba ng kanyang pirma, pinakawalan ni Thea ang isang malalim na buntong hininga na tila ba ang isang dambuhalang tanikala sa kanyang leeg ay tuluyan ng naputol. Ang utang na loob na ginamit na gapos sa kanya ay wala na. Siya ay ganap na ng malaya. Lumabas si Thea sa beranda ng kanyang bahay at pinagmasdan ang hardin na punong-puno ng mga bagong sibol na halaman. Ang hangin sa labas ay malamig at sariwa, malayo sa amoy ng alikabok at usok ng bodega. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang isang bagong dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang sertipiko ng pundasyon na kanyang itinatag para sa mga babaeng biktima ng pang-aabusong pinansyal na ipinangalan niya sa kanyang yumaong ama. Ma'am Thea, may naghahanap po sa inyo, ang mahinang tawag ni Tomasin mula sa loob. Nang lumingon si Thea, nakita niya ang isang bagong liwanag sa kanyang sariling mga mata na sumasalamin sa pag-asa ng isang bagong bukas. Ang laban ay tapos na at ang kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang. 2 taon ang mabilis na lumipas mula nang ang pangalan ni Terencia Almazan ay naging laman ng mga pahayagan dahil sa dambuhalang iskandalo ng pamilya Almazan. Ngunit sa gabing ito, sa loob ng isang malawak at maliwanag na bulwagan, ang pangalang Thea ay muling binanggit, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang simbolo ng pag-asa at kalakasan. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang pino at asul na terno na tila ba sumasalamin sa katahimikan ng dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagod. Ang bawat linya sa kanyang pisngi ay napalitan ng isang ningning na nanggagaling sa loob ng isang pusong ganap ng magaling. Bago siya tumayo sa harap ng mikropono, hinawakan muna ni Thea ang isang maliit na sobre sa loob ng kanyang bulsa. Ito ay isang liham mula sa Bureau of Corrections na natanggap niya noong isang linggo. Isang sulat mula kay Luisandro, humihingi ng tawad, nagmamakaawa para sa tulong pinansyal at nagsusumamong dalawin siya sa loob ng kulungan. Dahan-dahang kinuha ni Thea ang liham na iyon at sa isang iglap ng kanyang isipan, tila bumalik ang lahat ng sakit,
ang amoy ng usok sa bodega, at ang malamig na semento ng kanyang pagdurusa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kumirot ang kanyang dibdib. Hinayaan ni Thea na dumaan ang liham sa apoy ng isang kandila sa gilid ng entablado bago siya magsimulang magsalita. Pinanood niya ang mga salita ng kanyang dating asawa na unti-unting naging abo at tinangay ng hangin. Para kay Thea, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik niya ang mga taong nanakit sa kanyang buhay. Pinatawad niya ang nakaraan hindi dahil karapat-dapat ang mga almazan, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan. Ang galit ay isang tanikala, at sa gabing ito pinili niyang maging malaya ng tuluyan. Wala nang puwang ang puot sa kanyang puso na ngayon ay puno na ng pagmamahal para sa kanyang sarili at sa mga taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Ang utang na loob ay isang banal na ugnayan ng pagpapasalamat, ngunit hindi ito kailanman dapat maging lisensya upang tayo ay maging alipin ng kasakiman ng iba. Ang simula ng kanyang talumpati, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nakita ni Thea sa unang hanay ng mga upuan si Attorney Tarcela na nakangiti ng may pagmamalaki, si Yaya Loring na nakasuot ng maayos na damit at may luha ng kagalakan sa mga mata, at si Tomasin na tumatayo na ngayon bilang ingat yaman ng kanyang pundasyon. Sila ang kanyang naging sandigan, ang kanyang tunay na pamilya na hindi nabuo sa dugo, kundi sa katapatan at pagdamay sa gitna ng unos. Naging matagumpay ang pundasyong itinatag ni Thea para sa mga babaeng biktima ng pang-aabusong pinansyal. Marami na siyang natulungan na muling makatayo, mahanap ang kanilang boses, at bawiin ang kanilang dangal. Ang bawat tagumpay ng mga babaeng lumalapit sa kanya ay tila isang handog para sa kanyang yumaong ama. Nararamdaman ni Thea na kahit wala na ang kanyang ama sa pisikal na mundo, ang bawat ngiti ng mga taong natutulungan niya ay isang patunay na ang diwa ng kabutihan ng kanyang magulang ay patuloy na nabubuhay. Sa labas ng bulwagan, ang langit ay nagsisimulang magbago ang kulay, mula sa madilim na asul patungo sa malamyos na kulay ng bukang liwayway. Ang gabi ay tapos na. Wala nang anino ng panlilinlang, wala nang takot sa bawat hakbang. Nang matapos ang programa, lumabas si Thea sa balkonahe at sinalubong ang sariwang hangin ng umaga. Isang mahinang hangin ang humaplos sa kanyang mukha, tila isang banayad na yakap mula sa langit. Wala siyang kasamang lalaki sa kanyang tabi at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang hindi niya kailangan ng sino man upang makaramdam ng pagiging buo. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kwento ng pagdurusa, kundi isang awit ng muling pagbangon. Natutunan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng ari-arian o sa kinang ng mga brilyante, kundi sa lalim ng kapayapaan sa loob ng sariling kaluluwa. Sa bawat pagsikat ng araw, baon ni Thea ang aral na ang pag-ibig sa sarili ang pinakamahalagang pundasyon ng anumang kaligayahan. Si Terencia Almazan ay hindi na lamang isang pangalan sa isang kontrata ng kasal. Siya ay isang babaeng malaya, may paninindigan, at handang yakapin ang bawat bukas ng may ngiti at walang hanggang pag-asa.